God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Si Jesus ay umakyat sa langit. Ang tawag ay ascension. Pag inakyat sa langit, katulad ng ating mahal na ina, ang tawag ay assumption. Pero nasaan ang langit? Ano ang langit? Naalala ko, mga minamahal na kapatid, nung ako'y nagbasa nung tungkol sa NASA, sabing gano'n, nung nakarating daw ang cosmonaut ng Russia sa kalawakan. Alam naman natin, ang mga Ruso, ang mga cosmonaut, halimbawa, ay pinalaki sila na walang Diyos. Ipinagbawal sa kanila ang reliyon dati. Kaya yung mga cosmonaut nang narating nila ang kalawakan, namangha sila sa kalawakan, pero ito ang kanilang sinabi. Sabing ganon, we have gone to heaven, but we did not find God there. Kami ay nakarating ng langit, pero hindi namin nakita ang Diyos doon. Kalawakan pa lang yung kanilang pinuntahan. Hindi pa nga sila nakarating ng buwan at nakalampas sa mga planeta na naaabot ng telescope sa mundo. Kaya itong kanilang sinasabi na kalawakan o langit ay isa lamang pisikal na kalawakan. Pero ang mga astronaut, yun namang galing sa Amerika, alam naman natin, kahit gano'n ang Amerika, maraming Kristiyano doon. Ang sinabi ng mga astronaut na nakarating sila sa buwan, sabing gano'n, we have gone to heaven and we felt and saw the presence and the presence of the power of God. Nakita namin at naramdaman namin dahil sa kagandahan ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Nakita namin ang bakas ng Diyos sa kanyang walang katapusang kalikasang ginawa. Walang katapusang kalawakan. So maganda yung sinabi ng mga astronaut. Bagamat hindi nila nakita ang Diyos physically, nagtanong sila sa kanilang isipan. Ang isipan nila ang nagsabi mismo, ang bakas ng Diyos ay naririto. Sino ang gagawa ng napakagandang kalawakan? Kaya nga yung sinabi ni Jesus, sinabing ganon, ako ay aalis, ngunit ako'y mananatili sa inyo. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay hindi umalis. Siya ay pumasok lamang sa tinatawag na isang dimensyon. Sa kabila, yung kabilang yun, hindi paghihiwalay ng material at ng spiritual. Sapagkat nandoon din siya sa material na lupa, sa material na kalawakan, sa material na planeta. Nandoon din siya sa material na tinakpan, kalupaan. Pero nandoon din siya sa spiritual.
So inyong gustong sabihin sa atin ng pagbasa, ang pag-akyat sa langit o ang ascension is not so much on space travel. Sabi nga ang ating Panginoon ay umakyat, pero tinabunan siya ng ulap sa mga tuwid. Hindi siya nagpakataas-taas at iniwan tayo. Hindi siya nag-retired. Hindi siya nagtago sa atin, bagkus ay iniba niya ang pamamaraan ng pakikisalamuha at ng kanyang pagtira sa daigdig. Siya ay pumasok sa dimensyon ng espiritual, pero siya ay naririto. Kaya nga ang tawag dito sa misteryong ito ng Diyos ay omnipresence. Ibig sabihin ng omnipresence, everywhere, kahit saan, nandoon ang Diyos. He is present. So bumalik si Kristo sa kaniyang tunay na kalagayan bilang Diyos. Yung kapangyarihan niya at ang kanyang pagiging present ay nandito sa daigdig at saan mang parte ng santinakpan. So kaya, mga minamahal na kapatid, ano yung pa'y sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi niya, may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay naroroon. Naalala ko, merong isang may sakit, at itong may sakit na ito ay lagi niyang iniisip. Ang pakiramdam niya kasi lagi nandiyan ang Diyos. Kaya naglagay siya ng isang upuan sa tabi ng kanyang kama at tinatanong ng kanyang mga minamahal sa buhay, bakit ayaw mong paupuan sa amin yung upuan na yan? Kasi yan ay para sa Panginoon. Alam ko nandiyan lang siya. Yung upuan na yan ay Kanya. Walang uupo dyan, kundi ang Panginoon. Kaya minsan, palagi, yung kanyang ulo ay nakapaling sa upuan. Minsan, isang araw, natagpuan siyang patay at ang kanyang ulo ay nakapaling sa upuan. So, magandang ating ding tignan sa ating buhay. Gaano ba kalakas ang iyong paniniwala na ang Diyos ay nasa iyong tabi? Ang Diyos ay nasa iyong harapan. Ang Diyos ay nasa itaas. Ang Diyos ay nasa iyong sarili. Yan ang tinatawag na omnipresent. Everywhere, matatagpuan mo ang Diyos. Naalala ko, nung ako ay nasa Italia, merong nakalagay sa isang CR, ang nakalagay sa isang CR, Dio ti vede. Ibig sabihin, nakikita ka ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa. Nakikita ng Diyos ang ating mga pag-uugali. Nakikita ng Diyos ang ating mga pagsisikap at mga paghihirap sa daigdig na ito. Kaya yung sinabi ni Jesus o sinabi ng Biblia na ang Panginoon ay umakyat, pero ang sabi niya, ako ay nandito, paniwalaan natin na siya ay tunay na kasama natin sa ating buhay. Minsan tayo ay nakadadama na we are abandoned by God. Naalala ko yung 2 bata
dahil hindi sila palasimba. Nakipag-usap sila sa akin kagabi. Abing gano'n nila, hindi namin maramdaman ang Diyos. Ang nararamdaman namin ay ang demonyo. Parang pinipilipit ang aming mga kamay. Parang raw sinasaniban sila. At yung isa ay parang sinasaksihan siya sa likod at ang bigat-bigat ng kanyang likod. At yun ang sinabi sa kanila ng mga quack doctors, ng mga albularyo. Pero sa isang katotohanan, yun ay ang stress ng bata. Yun ang depression ng bata. Kasi magulo ang pamilya, magulo ang tatay, laging nagiinom ng alak. Napakabigat ng kanilang buhay. Lagi silang sinisigawan ng kanilang ama, sinasaktan, at laging lasing ang kanilang ama. Kaya ang naging problema nila, hindi nila maramdaman ang Diyos. At ang isang malaking problema pa, hindi pa sila malapit sa simbahan, hindi pa sila malapit sa Diyos. Kaya nga sabi ni Mother Teresa de Calcutta, sabing ganon, kung mahal mo ang Diyos, nandiyan lang siya, hindi kanya iiwan. Nandiyan ang Panginoon. Kung mahal mo ang Diyos, mararamdaman mo siya. Kung mahal mo ang Diyos, ikaw ay magiging panatag sa iyong buhay. So, ito ang gustong sabihin sa atin ng dakilang kapistahan na ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Bagamat si Jesus ay hindi mo na nakikita ngayon, ikaw ay laging sinasamahan niya. Ikaw ay laging tinutulungan niya. Hindi ang Diyos ang nawawala, kundi ikaw ang nagwawala. Ikaw ang nawawala. Ikaw ang hinahanap ng Diyos. Ikaw ang tupang nawawala. Kaya yun yung dapat nating makita. Hindi ang Diyos ang nawawala, kundi tayo ang nawawala sa harapan ng Diyos. Ano pang ibig sabihin ng pag-akyat sa kalangitan? Ang ibig sabihin ng pag-akyat sa kalangitan, ito ay exaltation as universal sovereign Lord of heaven after fruitful life on earth. Sabing ganon, ito ay pagtataas sa Panginoon kasi talagang ibinaba niya ang kanyang sarili. Kaya yung pag-akyat sa langit, yung siya'y umakyat sa langit, ito'y nagpapakita ng Diyos ay Diyos, hindi basta propeta. Na ang Diyos ay Diyos, hindi anghel. Ang Diyos na si Jesus ay hindi lang basta tao, kundi siya ang siyang makapangyarihan, siya ang hari. Kaya nga, nung sabi ni Saint Paul, sabi niya, and appearing in the form of man, he humbled himself. So, sabi niya naman, bagamat siya ay Diyos, itinago niya lang ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagkatao, ang kanyang ipinakita, yung kababaan ng pagkatao. And then, pangalawa pa, he humbled himself. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Diyos, tao, tapos he humbled himself. Binaba niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng ibaba niya ang kanyang sarili, siya'y naging masunurin pa. Isang Diyos na masunurin. Binaba niya na naman ang pagiging masunurin ay pagbababa ng sarili, masunurin sa kanyang ama.
even death, even unto death, hanggang sa kamatayan. So sinuong niya ang kamatayan na dapat hindi siya mamamatay. Binaba niya na naman ang kanyang sarili doon sa pinaka masaklap na pangyayari, ang kamatayan, na dapat hindi niya pagdaraanan. So tingnan niyo yung pagbaba ng pagbaba ng pagbaba. Kaya nga, nung siya ay pumunta rito, nagkaroon ng annunciation, mystery ng annunciation, yun ang descending process. Pagbaba ng pagbaba. Di po ba? Binaba niya ang kanyang sarili. Okay? And then, pati sa kamatayan, pati na yung pinakamababa at abang kamatayan, ang kamatayan ng mga kriminal, ang kamatayan ng mga magnanakaw, ang kamatayan ng masamang tao ay kanyang pinagdaanan, ang krus. So ibig sabihin, talagang pinuntahan niya ang kababaan na pwedeng maranasan ng tao. So yun, descending process. Now, yung ascension is ascending process. Itinaas siya. Pinarangalan siya ng Ama. Ipinakilala siya na siya nga ang tunay na anak ng Diyos. Siya ang hari. Siya ay Diyos. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, nakakapagtaka ang mga iglesia ni Kristo. Para sa kanila, ano ang kamatayan ni Jesus? Kung hindi siya Diyos, ano ang kamatayan niya? Kung hindi siya Diyos, bakit siya nagpunta rito sa lupa? Kaya ito yung gustong sabihin ng Biblia. Ang gustong sabihin ng Biblia, itong nakasama niyong nagpakababa, siya ay Diyos. Ngayon, meron na kayong dahilan para matutunin nyo ring magbaba ng inyong sarili. Sapagkat kung hindi kayo magpapakababa, hindi kayo itataas ng Diyos. Sabi nga, yun ang sabi ni Kristo, kung hindi kayo magsusumikap, kung hindi kayo magbababa ng sarili at maglilingkod sa isa't isa, hindi kayo magpapakumbaba, wala kayong kakamting premyo yung ibibigay ng Diyos. Walang reward sa hindi nagsusumikap. Kaya ito sabi ni Jesus, mga aba ninyong mapagmataas, mga aba ninyong mayayaman. Hindi naman porket mayaman ka, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Ano ang ibig sabihin nun? Mga aba ninyong mayayaman, kayong mga kaawa-awa, kayong mga sawing palad, na nakikita ninyo ang pagtataas ng sarili, ang pagpapayaman, ang pagmamagaling. Ito ang pamamaraan ninyo sa daigdig. Ito ay walang kakamting premyo. Ito ay walang kakamting pagbabalik ng Diyos ng pagpapala sa inyo. Kaya nga sabi nga nung pag nagpapakumbaba tayo, tinutularan natin ang Diyos. Tinutularan natin si Jesus. Kaya ang ascension ay glorification. Ang ascension ay pagluwalhati kay Kristo at ang lahat ng tagasunod ni Jesus sa pagpapakumbaba, paglilingkod, at pagiging aba sa daigdig na ito ay may kakamting pagtataas
sa Diyos. Kaya nga, ito ay isang promesa, isang pangako. Itong pag-akyat sa langit o ascension ay glorious heritage. Ito ay pamana sa atin, pamanang kaluwalhatian sa atin ng Panginoon. Ito yung pangako niya na tayo rin ay pupunta sa walang hanggang buhay. Tayo rin ay paroroon. Kaya nga, tayo mga naririto ngayon, after 100 years, yung pinakamaliit sa atin, wala na rin yan. Patay na tayong lahat. Baka nga pati itong simbahan na ito, bumagsak na after 100 years. So yan ang gustong sabihin sa atin, na mawawala tayo sa daigdig na ito, pero ang sangkatauhan ay merong pupuntahan ang kaluwalhatian na dulot ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na ipinakikita sa atin sa kanyang pag-akyat sa kalangitan, na ito ang dahilan kung bakit ako pupunta sa langit, sapagkat kayo din ay pupunta sa walang hanggang buhay. Alam ninyo, yung pangatlong punto na gusto kong sabihin sa inyo, nung umakit na si Jesus sa langit, merong lumitaw na anghel, di ba? Sabi nga nun dito, habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaki nakaputi, ito yung mga anghel, ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi ng anghel, bakit kayo naririto nakatingala sa langit? Bakit kayo nakatanga sa langit? Yan ay isang himpapawid. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Bakit kayo nakatingin sa langit? Lamang asikasuhin ninyo ang lupa. Asikasuhin ninyo ang inyong buhay. So, kung mapapansin mo yung sinabi ng anghel, mga minamahal na kapatid, merong ascension. Itong Kristong umakyat sa langit ay babalik. Meron na namang descending. May pagbabalik na naman. No? May pagbabalik. Ngayon ang tinatanong sa atin, mga minamahal na kapatid, ano yung nasa gitna? Yung panahon ng nasa gitna. Umakyat siya sa langit, and then babalik siya dito sa atin. Ano yun? Yung interim, yung pagitan. No? Yung pagitan. Tayo ay nasa pagitan. Buhay ka ngayon. Ikaw ay nasa parte ng pagitan ng panahon. Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo inasikaso ang iyong buhay? Bakit hindi ka nagsisikap? Diba? Dito gustong sabihin, bumalik kayo sa Galilea. Asikasuhin ninyo yung buhay nyo. Huwag kayong nakatingin lang sa langit. Ibig sabihin, huwag kayong tamad. Huwag kayong walang ginagawa. Napaka-importante ng paggawa. Ang taong gumagawa ay may dangal sa Diyos. Ang taong gumagawa ay banal. Ang taong gumagawa at kumikilos ay pinagpapala ng Diyos. At sinabi sa Biblia, ang sino mang hindi gumawa ay huwag pakainin. So, ibig sabihin, napaka-importante na asikasuhin ang ating buhay. Pero ang daming tamad ngayon, ano? Katulad nga kagabi, merong nagpunta sa akin, sinasabi nung dalawang magkapatid, yung tatay ko po, napakatamad. Ang sabi ng asawa, ang babae, hindi po siya nagtrabaho.
kailanman. Lagi lang po siyang nagiinom ng alak. Pero mo, nawala na yung kanyang karangalan sa harapan ng kanyang anak. So kapag hindi na tayo nagtatrabaho, nawawala na yung dangal natin. Lalo na pag malakas na malakas tayo. Pero kapag isang tatay ka at nagtrabaho, mapapansin mo, miski pagtanda mo, marangal ka sa harapan ng iyong mga anak. Pero yung mga taong hindi nagtrabaho, hindi nag-asikaso sa kanilang buhay, hindi nagsikap mag-aral, hindi man lang tumulong sa mga magulang na pag-igihin ang buhay ng pamilya. Ang buhay natin ay hindi pagdarasal lamang. Ang buhay natin ay hindi pagsisimba lamang, kundi ang ating buhay ay inilalagay natin sa pagtatrabaho para maging maalwan at kontento ang ating buhay. Ang maraming problema ay sumisibol sa katamaran. Ang maraming problema ng pamilya ay dahil walang pakialam ang mga anak o ang asawa sa kinabukasan ng pamilya. Kaya ang sabi ng anghel dito, bumalik kayo, asikasuhin ninyo ang lupa. Magtrabaho tayo. Meron ngang mga kabataan ngayon, di ba? Inaabot ng madaling araw, 2:00, 4:00, KML, kati-TikTok, buong maghapon, tapos 2:00 ng madaling araw, 12:00 ng madaling araw, cellphone pa rin. Ang daming oras na hindi na napapakinabangan. Tapos matutulog ng buong maghapon dahil sila'y napuyat. Tingnan ninyo yung buhay ninyo. Diyan sumusulpot yung malaking problema sa ating buhay. Kapag hindi na tayo marunong mag-manage ng ating oras, ng ating panahon. Kapag hindi na tayo marunong mag-asikaso ng mundo. Kaya nga kung titignan ninyo, kung hindi inaasikaso ng barangay ang punturin, anong mangyayari sa atin? Siguro yung mga basura natin nagkalat. Diba? Yung mga aso, yung mga pusa, nakakawala lahat dyan. Siguro ang daming magnanakaw, ang daming drug addict. Diba? Siguro gulo-gulo ang trapiko. Diba? Siguro away-away tayo. Merong mga bansa na walang barangay. Ang gulo-gulo ng kanilang lugar. Magpunta ka sa India, ang gulo-gulo. Dahil wala silang barangay. Kaya magpasalamat tayo dahil merong nagtatrabaho sa ating komunidad. Sana pakisamahan natin ang barangay. Tulungan natin ang barangay. Huwag natin sisihin sila sapagkat napakadami natin. Hindi nila kayang sagutan ang lahat ng problema. Sa atin, ang ginagawa natin, reklamo. Pero tayo walang ginagawa. Yan yung problema. Akala nyo ba hindi tayo nagkakasala? Nagkakasala tayo. Sapagkat iniaasa mo lang lahat sa iba ang iyong misyon. Tingnan mo yung nanay mo ngayon. Ngayon ay Mother's Day. Di ba? Kailan ba yan natuwa sa'yo? Dahil naghugas ka ng pinggan. Kailan ba yan natuwa sa'yo dahil ikaw ay namalansya? Kailan ba yan natuwa sa'yo sapagkat ikaw ay nagluluto? Kailan ba natuwa ang iyong magulang sa'yo? Yun ang isang dapat natin tignan. Huwag tayong pabigat sa daigdig na ito. Minsan lamang tayo daraan sa daigdig na ito at hindi na mauulit ang ating pagdaan. Gawin natin
na magaan ang buhay ng ating kapwa, lalong-lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Na nakikita ko yung mga nanay, sobrang hirap, lalong-lalong na sa katandaan, matatanda na sila pa rin ang kumikilos, sila pa rin ang nagtatrabaho. Kayong mga malalakas, anong ginagawa ninyo sa mundong ito? Minsan ang iniisip natin, pinagmamalaki natin, nakapag-aral tayo. Pinag-aral ka. Pero anong ginawa mo? Akala mo ba ang pag-aaral sa Pilipinas? Kasi ang pag-aaral, akala naging senyorito na, akala mo kung sino na siya. Porkit nakapag-aral, pumunta ka sa ibang bansa, ang nakapag-aral ay lalong nagpapakumbaba sa pamamagitan ng pagtatrabaho, sa pamamagitan ng pagsisikap. Dito sa Pilipinas, ang daming pabebe. Hindi ko alam. Bakit ganito sa Pilipinas? Naghihirap tayo pero napakadaming pabebe. Yan ang ating pagnilayan. Ito ang itinuturo ng pag-akyat sa kalangitan. Ibig sabihin ng Diyos ay naririto. Sinasamahan tayo. Diba? Ibig sabihin, ipagpatuloy natin ang ating pagsisikap sa daigdig na ito. Sa ating pagsisikap sa daigdig na ito, ibibigay niya sa atin ang premyo pagkatapos nito, ang ating pag-asa. Pagnilayan po natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon naman, ang ating mga kahilingan, ang ating personal na isaisip at dalhin sa altar ng awa, habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon naming Diyos, marami kang ibinigay sa amin sa buhay na ito. At ang isang unang ibinigay mo sa amin ay ang nagsilang sa amin, ang aming ina. Salamat po sa ina na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa mga nagtiis at nagtiyaga sa amin. Ang aming ina, ang aming ama. Salamat po at sinabi mo, nandiyan dyan ang ina para maging presensya ng iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig na naramdaman namin sa aming ina at ama. Salamat po, Panginoon. Ngayon ipinagdarasal namin ang mga nanay na naririto, lalong-lalo na mga nasa katandaan, lalo na yung marami pa rin problema, yung mga may sakit. Panginoon, hawakan mo sila, ipadama mo sa kanila na hindi mo sila pinababayaan, bagamat
ang iba sa kanila ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung hindi kami nagiging mabuting mga anak. Kung wala kaming utang na loob, hindi kami nagpapakita ng pag-ibig, ng pagmamahal sa pamamagitan